Sa Korea, may isang baluktot na mamamatay tao na pumapatay ng mga babae tuwing umuulan. Sa isang pagtugis, ang isang batang pulis ay sinaksak sa tiyan at namatay agad. Muling nakatakas ang mamamatay tao ng walang bakas. Lahat ng pulis ay dumating upang bigyang pugay ang matapang na opisyal. Umiyak ang kanyang pamilya sa malakas na ulan. Tinitigan ng hepe ang larawan ng kanyang anak, sira ang puso. Nangako siya sa kanyang batang apo na parurusahan ng mamamatay tao. Agad tinawag ng hepe ang kanyang pinakamahusay na tauhan, si Gutak. Isang taon na ang nakalipas, ang anak ni Gutak ay pinatay rin sa isang gabing maulan. Gumamit siya ng brutal na puwersa tulad ng isang asong ulol habang sinusubukang hulihin ang mamamatay tao at sinuspinde siya. Ngayon, binigyan siya ng hepe ng espesyal na kapangyarihan at inutusan siyang hulihin ng serial killer sa anumang paraan. Itinalaga rin niya si Inspector Miyang upang tumulong. Nagpasya si Gutak na labanan ang kasamaan gamit ang kasamaan. Bumuo siya ng isang grupo ng mga mapanganib na kriminal. Ang unang miyembro ay si Wong Chaol, isang kinatatakutang gangster. Binubugbog niya ang isang gwardya sa bilangguan araw-araw at nanginginig ang mga gwardya kapag nakikita siya. Ang pangalawang miyembro ay si Jong Moon, ang pinakabatang serial killer. Sa edad na 12, nagkaroon siya ng IQ na 165 at may PhD sa filosofiya at matematika. Nakapatay siya ng 15 tao at walang iniwan na ebidensya. Ang pangatlong miyembro ay si Teso, ang nangungunang asasin ng Korea. Walang alam ang pulisya tungkol sa kanyang nakaraan. Nasa bilangguan lamang siya dahil sumuko siya. Agad na inilabas sa bilangguan ang 3 masasamang tao. Napilitan silang magpalit sa karaniwang damit at dinala sa isang liblib na lugar. Hindi nagustuhan ni na Wong Chol at To ang isa't isa mula sa sandaling nagkita sila. Pinigilan ni Miyang ang away at dinala sila sa isang inabandonang simbahan. Habang tinitingnan ang mga detalye ng kaso, muling nag-away ang dalawa. Biglang dumating si Gutak at sinabing sino mang makahuli sa mamamatay tao ay babawasan ng 5 taon ang kanilang sentensya. Nagkainteres ang dalawang lalaki. Idinagdag ni Gutak na maaari silang gumawa ng kahit ano sa panahon ng misyon ngunit kailangan nilang magsuot ng ankle trackers. Tumanggi sina Wong Chail at To na nagsasabing maging ang mga kriminal ay may pangunahing karapatang pantao. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Miyang ng madali ang tawag. Inatake ni Jung Moon ang 2 gwardya at nakatakas matapos i-unlock ang kanyang posos. Pagdating ng grupo, 2 oras na siyang nawawala. Kung hindi nila siya mahuhuli kaagad, baka pumatay siyang muli. Hindi pa rin nagpasya si Wong Chaol kung makikipagtulungan ba siya kay Gutak. Ngunit nang marinig nilang ang paghuli kay Jung Moon ay maaaring magpabawas ng 4 na taon, sinuot nila ang mga tracker ng walang salita. Hula ni Gutak na hinahanap ni Jong ang kanyang dating nobya, si Eugene. Ang testimonya ni Eugene ang nagpahatol kay Jong ng habang buhay na pagkakakulong, kaya tiyak na babalikan siya ni Jong para maghiganti. Agad, pumunta ang grupo sa bar kung saan nagtatrabaho si Eugene. Hindi nag-aksaya ng oras si Wong Chaol at nagsimulang makipag-away sa pasilyo. Isang malaking lalaki ang dumating, ngunit nawala ng malay sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ng ilang friendly talk, sinabi ng manager na ibenta si Eugene sa ibang lugar.